Oy, ka-coffee! Happy New Year! Maligayang bagong taon po sa lahat ng ka-coffee natin. Oy, nako, ang bilis ng panahon, ka-coffee. Anyway, magtatapos po ang taon. Actually, nagtapos ang taon ng positibo ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik lang itong si Marcos, pero nananatili pong mataas ang kanyang rating. Kung ikukumpara natin, ka-coffee, sa mga previous administrations, pababa kasi ang rating, di ba? Minsan, hindi na umaabot ng 50%. Pero si PBBM, 3 taon po, matapos ang kanyang panunungkulang, more or less 3 years, nananatili pa rin pong mataas ang kanyang rating. More than the majority pa rin po ito, ka-coffee, ha? Nasa 52%, 54% pa rin po. That's a 54%. 54% pa rin po ang rating ng ating presidente. 54% ng mga Pinoy labis na nagtitiwala kay PBBM. Ayon po yan sa bagong survey ng social weather station, so ng SWS. Nako, sasabihin ng mga DDS, hindi totoo yung SWS. Peke yan. Kasi mataas si Marcos dyan. Huwag kayong mag-alala. Mataas din naman si Sara Duterte, yung boss ninyo. Yun nga lang, mas mababa kay Marcos. Yun nga lang, 52% lang siya. Si PBBM, 54%. Si Sara Duterte, 52%. Anong diferensya niyan? Malaki po ang diferensya dahil malaki po ang ibinababa ng rating ni Sara Duterte. So bago pa man matapos ang kanyang termino, pababa na ng pababa ang rating niya. Bumubulusok na po yung kanyang rating. Anong ibig sabihin yan? Hindi nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa ni Sara sa Pilipinas. Ang ginagawa niya kay PBBM, ang ginagawa niya sa administrasyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At nagre-reflect yan sa mga surveys. Siya, sige. Basahin natin, ka-coffee, itong balita mula sa Balita. Tinatayang 54% ng mga Pilipino ang labis na nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mataas yan, ka-coffee. Kasi mga former president, sabi ko nga, hindi nga umaabot ng 50%. Si Digong medyo mataas din nung panahon niya, no? Pero yung mga sinundan niya, mabababa talaga ang rating. Si Sara Duterte naman po, 52% ang nagtitiwala sa kanya ayon sa inilabas na survey ng Social Weather Station, so SWS, nitong Lunes, December 30. Base po sa 2024 fourth quarter survey ng SWS, 98% ng mga Pinoy ang aware o nakakakilala kay Marcos. Definitely po. 54% ang lubos na nagtitiwala sa kanya. O biruin mo ha, 98%. Sino yung 2% dyan? Diba, nakapagtataka rin naman yung 2% na yun. Pero maliit na bilang lang po yan, no? Hindi raw nila kilala, 2%. Sino kaya yung 2% na yan? Diba? O baka foreigner yan, o kaya asawa ng foreigner na diba? Posible din kasi nakapangasawa ng Pilipino o Pilipina, hindi naging parte ng survey na yan. So that's 98%. Not bad yan, ka-coffee. Napakataas naman yan, ka-coffee. So meron pong 2% na hindi nakakakilala kay PBBM, or baka naman iniiwasan lang makilala, no? Anyway, hindi naman siya significant. Nasa 25% naman daw ng mga Pinoy ang nagsabing kaunti lamang ang tiwala nila sa Pangulo. 25% ka-coffee. So medyo mataas din po yung bilang na yan, pero actually hindi mo naman mapiplease lahat yan. Siguro yung 25% na yan, mga DDS, mga DDS yan, mga supporters ni Sara Duterte yan na ayaw kay PBBM, at ang gusto lang nila kasi mapatalsik si PBBM yan at umupo si Sara Duterte. O sige, sa inyo na yan 25%, at least meron pa rin pong 54%. That's still majority pa rin yan, ka-coffee, ng mga Pilipino. This gives a net trust rating of moderate plus 29 or positive 29%, much trust minus a percentage little trust. Ayan, computation na nila kung paano nila ginagawa yan. Down by 4 points from good positive 33 in September 2024, ayon po sa SWS. Pagdating naman sa Vice Presidente, inihayag ng SWS, 98% din ng mga Pilipino ang aware o nakakakilala kay Duterte. O pareha sila, ka-coffee, ni PBBM. Ewan ko kung sino itong mga tao na ito. Habang 52% naman ang nagsabing lubos silang nagtitiwala kay Sara Duterte. Tinatayang 29% naman ng mga Pinoy ang nagsasabing maliit lamang ang kanilang tiwala sa Vice Presidente. Ayun. Mas mataas si Sara. Yun nga lang sa mga hindi nagtitiwala. Mas mataas siya kay Marcos. Kasi 29% eh. O yun nga lang. 29% ng mga tao hindi nagtitiwala kay Sara. Kay Marcos, 25%. Okay, sa kanya na yan. O, dagdagan niya pa yan. O baka gusto niya gawing 40% pa yan. O gawing 50%. Actually, dumadami na. Tumataas na yung bilang na yan.
This gives a net trust rating of moderate 23, down by 6 points from moderate 29 in September 2024. Oh, laki ng binaba. 6 points ka, Coffee, ang ibinaba ni Sara Duterte dyan, samantalang si PBBM, 4 points. So kung titingnan ninyo, ka-Coffee, yung number, ang laki ng ibinaba, 6 points si Duterte, si PBBM 4 points lang. Naapektuhan din si PBBM sa mga nangyayari. Pero hindi ganoon kalaki, hindi ganoon ka-significant dahil 4 points lang naman ito as compared kay Sara Duterte na 6 points yung ibinababa. Kung next year, after another quarter, by March siguro, maglabas ng bagong survey, o 6 points na naman yan, ilan na lang yan? 46% na lang. O si PBBM, let's say, sige, let's assume 4%, bababa ulit yan. O hindi mataas pa rin siya, 50% pa rin siya. Diba? Isinagawa raw ang survey na inisponsoran ng Strat-based consultancy mula December 12 hanggang 18, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,160 Pinoy na nasa 18 pataas ang edad. Ako naniniwala sa survey. Naniniwala ako totoo yung survey na yan kasi research-based yan, may pinagbabasehan yan. Pero tingnan natin kung sino yung nagsagawa ng survey at sino yung nag-sponsor ng survey. Kasi ganyan dapat natin tinitingnan yung mga survey. Halimbawa, Publicos Asia yung nag-survey. Sino ba si Publicos Asia? Si Malutikia yan. Kung si Malutikia ay pro-Duterte yan, malamang ang ilalabas niya na resulta, kasi may mga doktor elements din yan, ka-Coffee dyan. At lalo na kung sponsored. Usually, yung mga questions, hindi naman directly pinapakialaman pero nagiging favorable yan sa nag-sponsor. Pero ang SWS, in fairness naman sa SWS, sa mga nagsasagawa ng mga research, nagsasagawa ng mga survey, isa itong SWS sa kahit papaano pinagkakatiwalaan. Hindi lang natin, ng maraming Pilipino. Kasi kumbaga, sa industriya ng pagsasurvey, institusyon na sila dyan eh. Isa na sila sa pinakamatagal dito sa Pilipinas na nagsasagawa ng ganitong klase ng mga survey. Yan, SWS, Pulse Asia, yung Okta, bago-bago lang din yan ang Okta, pero tiwala din ako sa Okta. Yan, Tanghere, bago lang din yan, ka-Coffee. Ang Publicos Asia, malinaw naman ka-Coffee kung sino yung Publicos Asia na yan. Dahil very vocal din sila dyan. Si Malutikia, very vocal din yan na pro-Duterte yan. So, naniniwala ko sa survey, pero kung i-check mo yung credibility na survey, tingnan mo kung sino yung nagpa-survey. Sino yung gumawa ng research. Diba? Kasi minsan, actually, hindi naman minsan, madalas nagkakatotoo yung lumalabas sa survey. Tingnan ninyo, kung babalikan natin ng 2022, presidential election, sa lahat ng survey, si Marcos ang number 1. Tatandaan ninyo? Siya ang number 1 sa lahat ng surveys. Anong nangyari? Come 2022, siya nga. Landslide. Siya ang may pinakamaraming boto pagsapit po ng 2022 presidential elections. Ibig sabihin, binavalidate ng resulta ng eleksyon noong 2022 yung mga surveys na isinagawa prior to the 2022 elections. Diba? Kaya ako tiwala ko sa survey. Pero syempre, kailangan mo rin suriin. Kasi hindi naman at all times 100% tiwala ka sa lahat ng survey isasagawa. Tingnan mo, ka-Coffee. Kasi yung survey, research yan eh. May mga metrics sila, may mga batayan sila dyan, may mga guidelines sila dyan. Pero again, tingnan mo sino nga nagsagawa. Kung nagsagawa niya, bias yan, syempre, mahirap din pagkatiwalaan yan, di ba? Nasa sa inyo po yan, tingnan ninyo. Suriin ninyo, kung sponsor dyan, malaking factor yan kung may nag-sponsor. Ibig sabihin, pinondohan yan. Sino nagpondo yan? Politiko ba yan? O, let's say, firm yung nagpondo. Halimbawa, sa case ng SWS, sino yung nagpa-survey niyan? Isang politiko ba yan? Etc. Kasi malaking bagay ang survey. Kung ikaw ay politiko, sige, pag-usapan natin itong survey. Kung ikaw ay politiko, syempre kailangan mong kailangan mong alamin ano yung status mo. Kung tumatakbo ka sa pagkasenador, anong rating mo, anong number mo, pumapasok ka ba sa top 20? Kasi kung hindi ka lumulusot sa top 20, alanganin ka. Kailangan mong magdoble effort para sa susunod na survey, umangat ka. Kung sa sumunod na survey, naging top 18 ka, ibig sabihin, effective yung efforts na ginagawa mo. O sige pa, konting kayod pa. Sunod na buwan, pumasok ka na, top 15 ka na. O, konting kembot pa. Baka pumasok ka na sa Magic 12. Saang mga lugar ka malakas? Yun ang ginagawa ng mga survey, inaalam kasi data yan malakas ka dito sa Mindanao. Kung ikaw si politiko, malakas ka na dyan sa Mindanao, definitely yung efforts mo, yung kampanya mo, hindi mo nagagawin dyan sa Mindanao. Kasi malakas ka na dyan Lipat ka na sa ibang lugar. Punta ka na sa Visayas. Punta ka na sa Luzon. Depende nga kung ano yung lumalabas doon sa survey.
Kung mahina ka sa Visayas, diyan ka magtutok ng pangangampanya. Pero kailangan mo rin tingnan, marami bang botante dyan? Kailangan mong matalino eh. Kaya yung Cebu, lagi nililigawan. Cebu, Cavite, yan, marami mga botante dyan. Tingnan mo dyan, kung malakas ka dyan o mahina ka. Kung mahina ka dyan, palakasin mo yung ano mo dyan. Yung presence mo dyan. Magsagawa ka ng mga rally dyan, mga caucus o kung ano man yan. Mga advertisements, di ba? Localized advertisements sa mga TV stations, radio stations dyan sa lugar para mapalakas mo sa mga lugar na yan. Yan ang nagagawa ng survey kasi data yan, di ba? Research yan. Matutulungan ka. And baka din naman, kung hindi ka talaga lumulusot sa top 30, edi itigil mo na yung pangarap mo na maging senador, di ba? Kung hindi ka naman lumulusot sa survey, para yung bleeding ng salapi, makokontrol. Kasi kung wala rin naman, nagsasayang ka lang ng efforts, di ba? Nagsasayang ka lang ng resources unless tumakbo ka para sa donation. Kasi may mga politiko, actually marami, tumatakbo yan, party list, tatakbo senador, tatakbo mayor, panggulo lang, or para sa donasyon. Kasi ang donasyon, considered sa'yo na yan dinonate na sa'yo yan kung i-declare mo o hindi. Kung i-declare mo, magbabayad ka ng tax, pero kung di mo i-declare, sa'yo na yan, subi mo na yan. Di ba? Parang nangyari kay Isko Moreno, napakarami, millions of pesos na tira kay Isko, donasyon yan. Diba nangyari kay Digong? Sabi nila, wala silang pondo noon, nanghingi sila. Yan, dumami. Sobrang dami daw natira sa ambag-ambag ng mga OFW. Baka isa ka sa nag-ambag doon, di ba? Saan napunta yan? Wala na. Hindi natin alam kung saan napunta yung salapi na yan. Sa madaling sabi, malaki ang nagagawa nitong survey. Hindi natin pwedeng basang i-disregard ang survey kasi factor siya sa mga politiko. Ginagamit siya ng mga politiko sa kanilang karir, di ba? Maka nakatutulong yan sa mga politiko, ano ba, may chance ba o hindi? Ituloy ba natin tong laban na to o hindi na, di ba? Yun yung purpose niyan eh. Kayo ka coffee, anong palagay ninyo? Ikaw ba'y naniniwala din ba sa survey? Sige, comment po ang inyong mga opinion, ang mga haka-haka, mga reaksyon ninyo diyan sa ating comment section para basa din po yan ng ibang nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, pasahin na lang like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. Alright, sige. Ako'y babati muna sa inyo ng Happy New Year mula po sa aking puso. Happy New Year po sa inyo. Sana maging prosperous, di ba? Prosperous New Year. Ang ating 2025, maging maayos po yan, maging masagana when it comes to resources, syempre sa inyong mga kalusugan, yan, very important yan ka-coffee, na healthy tayo at wala tayong mga sakit, ang inyong mga love life, of course, ang family, ang relasyon ka-coffee sa iyong mga kapatid, kamag-anak, mga magulang, at kapitbahay na marites. So, sana maging maayos po ang inyong mga maging relasyon para iwas stress, kasi kung stressful ka-coffee, magkakasakit ka dyan. Sana ay matupad po ang inyong mga hiling, mas maging better, mas maganda pa po ang inyong 2025 kung ihambing natin yan sa 2024. Of course, gusto rin natin pasalamatan ang nagdaang taon ng 2024, bagamat naging challenging yan para sa ilan sa atin, no? Pero kinakailangan din po natin yan pasalamatan dahil natuto din naman tayo ka-coffee. Kung tayo medyo napabagsak, kahit papano natuto tayo. We learned our lessons the hard way nga lang ka-coffee, no? Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta, lalo na yung mga totoong ka-coffee, mga legit ka-coffee natin. Maraming salamat po sa isang taon na naman pong pagsuporta ninyo buong 2024. Yung iba sa inyo from the very beginning, no, 2020 nag-start na tayo pero hindi pa politics yung content natin. 2021, yes, nagiyan. 2021 by June, July, naging political na po yung ating content. 2021, 2022, 2023, 2024, o nasa, 4 na taon na rin pala, Nag-start tayo mag-vlog 2020, pero educational content tayo, mga reviewer, no? Yung mga bago sa ating ka-coffee, kaunting pagbabalik tanaw tayo. Mga bago sa ating channel. August, I remember, no, August 2020, COVID-19 yon. Nag-start tayo gumawa ng mga content, no? Dahil nagtuturo tayo, isa po tayong guro, no? Gumawa ako ng mga videos about sa mga communication theories kasi mass communication yung tinuturo ko. So, communication theories, so nare-record ko po yan, no? Nakakatawa rin, sige, balikan natin. And then, gumawa po ako ng mga civil service reviewer.
Kasi syempre yung mga nagtatrabaho sa gobyerno o gusto magtrabaho sa gobyerno, kailangan meron silang civil service eligibility, no? So gumawa tayo ng mga reviewer niyan, mga series din po yan. And then pinag-usapan natin mga government services, yung mga gusto magsundalo, yung gusto magpulis, gusto mag-BGMP, Bureau of Bucor, kung ano man yan, gumagawa tayo ng mga videos, yung mga processes, how to apply, etc. Gusto mag-training ng TESDA, yan, gumagawa tayo. Until noong October, noong 2021, June, July ata yan, June, July, syempre may init-init na yan kasi mag-election na ng 2022. So June or July, yan, nagsimula na tayo mag-political content. 2021, 2021, 22, 23, 24. 4 years na rin tayo sa politics ka-coffee, sa political content. Sana magtuloy-tuloy pa ito ka-coffee. Sana po, wag niyo muna ako iwanan. No? Suportahan niyo pa rin po ako sa 2025 sa ating mga efforts para magbigay po ng mga impormasyon. Totoong impormasyon ha, bawal po ang fake news dito. Totoong impormasyon patungkol po sa ating gobyerno, sa mga ginagawa po ni PBBM. Of course, suportado natin ang administrasyon, suportado natin si PBBM dahil commitment ko po yan. Until matapos ang termino and beyond ka-coffee, susuportahan natin itong gobyerno, susuportahan natin si PBBM dahil umaasa tayo na marami po ang makikinabang once na mag-succeed po si Marcos, si PBBM, at ang buong gobyerno po, buong administrasyon. So, magpapatuloy pa rin po tayo. Sana kayo din po, magpatuloy din po. O siya, sige. Happy New Year, ka-coffee in advance. Yung mga yan, yung nakalabas ng mga video, okay? Yung iba, nagiinuman na. Yung iba, nasa ibang bansa, wala pa, no? Nauna kami dito sa Pilipinas. Yung mga kaibigan natin dyan sa Amerika, sa California, ayan, Happy New Year po sa inyo. Thank you sa inyong walang sawang suporta. Yung mga nasa Europa, ayan, nauna din po kami sa inyo. Nasa Middle East, nasa Korea, nasaan man po kayong bahagi ng daigdig. Happy New Year po in advance sa inyo. Sige, paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo and have a prosperous 2025 and the years coming sa mga susunod pa po. Alright, paalam po sa inyo. Bye-bye.